So, good day everyone, especially to you, sir. So, I'm Fercia M. Macarimbang, reporter number 7 of the group 4. So, my topic is basic progressive. So, ano nga ba ang basic progressive? So, basic progressive is the basic progressive figure is like the basic box figure, but it is intended to assist you in moving around the dance floor in the line of dance. So, LOD refers to the counterclockwise traffic flow around the dance floor. So, ayan no. Pag sinasabing basic progressive ay, kumbaga, yan yung pangunahing progresibo or katulad ng mga pangunahing kahon no, na nasa figure. So, ngunit ito ay inilaan upang tulungan ka sa paglipat or sa paligid ng dance floor or sa linya ng sayaw. Or ang LOD or tumutukoy sa counterclockwise na daloy ng trapiko or sa paligid ng dance floor. So, ito yung sample niya. So, let us proceed for changing your weight and sway. So, your side step is more of progressive side step, which means your step is on a diagonal rather than. So, immediately to the side, this diagonal motion will assist you to proceed and down to the dance line. So, sway is the body's inclination to the left or right usually against to the direction or movement. So, sway helps you to change your weight, change your race, and change your direction. Sabing changing your weight and sway. So, ang ibig sabihin nito ay, kumbaga, ayan yung pagbabago or pag-change ng iyong timbang, no? So, ang iyong side step ay higit pa sa isang progressive, no? Or side step na nangangahulugang ang iyong hakbang ay nasa diagonal, no? Diagonal step. Or sa halip na kaagad ay sa gilid, no? Or diagonal or sa paggalaw or ito yung tumutulong sa iyo or nagpapatuloy sa iyong sayaw, no? So, makikita nyo yan sa mga cha-cha. So, yan. Kumbaga yung mga sideway nyo, yung pagganyan nyo, yung sideway nyo. So, ayan, no? So, ang sway ay ang hilig ng katawan sa kaliwa o sa kanan, no? Or kadalasan laban sa direction or sa paggalaw ng ating katawan. So, yan yung ating sideway. Kumbaga yung step na, kumbaga ginagamit yung mga sideway, yung kaliwa, yung kanan. So, mas makikita nyo yan sa mga cha-cha. Papakita ko sa inyo yung video. So, tinutulungan ka ng sway na baguhin ang iyong timbang, no? Or kontrolin ang iyong pagtaas or baguhin ang iyong direction, no? So, that is the sway. O yan. Let us proceed for our rise and fall is the constant alerting and bodily elevation via the feet, ankles, and legs bending and straightening. The heels are used to rise and fall. When dancing the waltz, the rising and lowering motion is referred to as rise and fall. So, ayan, no? So, sabi dito, ang pagtaas or pagbaba or pagbabago ng iyong elevation sa katawan ay sa pamamagitan ng iyong mga paa or sa binti, no, or kumbaga sa paa, no. Ang pagyuko or pagtuwid ng mga binti ay gayon din ang pag-angat or pagbaba ng mga takong ay ginagamit sa pagtaas at pagbaba kapag sumasayaw ng waltz.
ang pagtaas at pagbaba or paggalaw ay ito daw ay tumutukoy sa pagkahulog, no? So, yun yung sinasabing isa sa progressive, basic progressive. So, the next is we have so on beat and one, you'll be lowered or have a winked knees, push up with your legs through beats 2 and 3 and the bend your knees again at the conclusion of beat 3, no? He leads and 2 leads for refer to whatever part of the foot, the heel or the toe, makes contact with the floor first, no? So, sabi dito, kaya sa beat or ika-isa or pangalawa ay ikaw ay or ibababa mo or nakayuko o ang mga tuhod, no? Or itulak pataas ang iyong mga binti sa pamamagitan ng beat, no? Or 2 at 3, pagkatapos ay yumuko muli, no? Or ang iyong mga tuhod sa pagtatapos ng beat 3 ay ang heel leads at 2 leads ay tumutukoy sa anumang bahagi ng paa o ang sakong o daliri, no? O unang nakadikit sa sahig, no? So, let us proceed for next slide. So, gentlemen, your forward step will always be a heel lead and your backward step will be a 2 lead. Ladies, your lead, no? Or ladies, your step will be the natural opposite of the gentleman's. So, ayun, no? Or, sabi dito, or ang mga Ginoo, no? Or kumbaga yung mga lalaki, no? Ang yung mga pasulong na hakbang ay palaging magiging nangunguna or sa takong, no? Or at ang yung mga paatras na hakbang ay magiging tingga sa paa or ang mga kabahian or ang mga babae daw ay ang yung mga hakbang ay magiging natural na kabaliktaran ng Ginoo. Kumbaga, sabi dito is sa pagsasayaw ng basic progressive is magkaiba yung position or step or paggalaw ng mga paa ng babae or lalaki, no? Kumbaga, pag sa lalaki daw is kumbaga yung mga paa daw is nauuna daw sa mga takong, no? Hindi katulad ng babae or kababahian ng ang hakbang ay magiging natural lang, no? So, let us proceed for our next slide. So, dito naman tayo sa balance sheet, no? Pag sinasabing balance sheet. So, ano nga ba ang balance sheet, no? So, balance sheet is they are a method to keep dancing when where is now where else to go, no? So, 2 section of balance step. Meron tayong upward and backward balance step. So, as well as a side-to-side balance step, receive, side step, or other than immediate seats or proceed dome. So, ayun nga, no? Sabi dito, pag sinasabi daw balance sheet, kumbaga, yan yung mga hakbang or yan yung mga step na nagbabalance, no? So, ito ay isang paraan upang patuloy na sumayaw, no? Kapag walang ibang mapupuntahan or ang dalawang step or hakbang sa balance na pagsayaw ay minsan ay meron tayong pasulong, no? Or kumbaga yung paa is nauuna. So, meron naman yung paa natin is kumbaga paatras siya, no? So, makikita nyo talaga yan sa mga chacha, no? May mga mag-partner doon, no? So, ipapakita ko din sa inyo yung video. So, ayan, no? So, ayan, no? Ang hakbang daw, no? O yung mga paa na paatras at pa-backward or pa-upward, no? So, pati na rin ang mga hakbang sa balancing magkatabi, no? Or, progressive side step other than immediate proceed dome, no? So, yun yung sinasabing balance sheet. Kumbaga yan yung nagbabalance sa'yo, no? Kumbaga yung pa-upward and backward ng iyong paa, no? So, that is balance step. So, let us proceed for our number 4, no? So, fifth position balance step.
So, ano nga ba ang fifth position balance step? So, this balance step will be a little different from the previous one because you will be changing your weight on beats 2 and 3 and balancing on your toes or the two or of one foot points to the heel of the other in the foot position, or the left or right, no? So ayan, no. So sabi dito, ang mga hakbang na ito ay kumbaga nagbabalanse or ay nagbabalanse ng step din siya, no? Gaya din siya ng balance step. Ngunit ito ay kaunti sa mga nauna dahil babaguhin mo ang iyong timbang or sa mga beats, no? Beats 2 and 3. So, sa pagbabago or pagbabalanse sa iyong mga daliri or sa iyong paa ay ang daliri ng isang paa ay tumuturo sa takong, no? At ang isa ay kalimang position ng paa or ang kaliwa o kanan. So, sabi nga dito is ito yung kumbaga nagtitimbang na dito, no? Kumbaga ginagamit mo na yung beats 2 and 3 mo dito. So, ang yung mga daliri sa paa ay tumuturo sa takong, no? So, next naman po tayo sa pang-5. Next slide. So, ito na yung last step sa ating dance. Ito yung open break with underarm turn, no? So, ano nga ba ang open break with underarm turn, no? So, an open break is a break or rack step taken while facing each other in the open stance with partners, generally moving apart from each other. The sequence of this figure is A. Half of a box, B. An open break, C. An underarm turn, and D. A fifth position balance step, and E is finished with a box, no? So, ayan. So, sabi dito, no, ang open break ay isang break or rack step or ginagawa habang magkaharap sa bukas na position or step mo, no? So, kung saan ang mga mag-partner, no? So, yan, no? Kailangan talaga sa mga step na to is mas ma-appreciate mo siya pag may partner ka, no? So, ito siya. So, karaniwang naghihiwalay sa isa't isa or pagkakasunod-sunod ng video na ito. So, meron tayong so, yan yung mga kwan natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 5, no? So, yan yung sinasabi nating break, open break with underarm turn. So, ito yung video niya. Ipapakita ko sa inyo. Yan siya. So, that is the sample of open break with underarm turn. So, that is the end of my report. Thank you for watching and shukran.